Aabanti na ba ang San Miguel Bearmen or tatabla pa ang Magnolia Chicken Templados? PBA Finals Game 2 sa pagitan ng SMB versus Magnolia Chicken Templados at CJ Perez ng San Miguel Bearmen, paborito na manalo bilang Best Player of the Conference, at ang labanan sa Best Import Award sa pagitan ni Boatwright at Tyler B ating pag-uusapan. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga dito sa report ng Spin.ph ni Sir Ruben Terrado, George Gallen not taking chances as San Miguel Ice 2-0 leads against Magnolia. So ngayong araw nga mga Lods, ang labanan sa Game 2 ng PBA Finals sa pagitan nga nitong San Miguel Bearmen versus Magnolia Chicken Templados. So sa panayam dito kay SMB Coach George Gallen sa post-game interview nga ng press, matapos ngang manalo ng San Miguel Bearmen sa Game 1, ay ayon dito kay Coach George Gallen ng SMB ay hindi nga siya satisfied sa naging end games ng laban ng San Miguel Bearmen dahil nga ang 20 points lead na kalamangan nga nila dito ay nahabol nga ng Magnolia Chicken Templados, at katunayan nga ay umabot na lang ito sa single digit, 5 points to be exact, 100 to 95. At ang nakakakaba pa nga dito ay yung kay Coach George Gallen dahil third stringer player na nga ng Magnolia Chicken Templados ang ipinasok ni Coach Chito Victolero, at ito pa yung nakahabol sa kanila sa fourth quarter. At dito nga swerte lang sila dahil malaki nga ang kalamangan nila, kaya hindi na masyadong nahabol nga ito ng Magnolia Chicken Templados at naubusan na nga rin sila ng oras. So ayon din dito kay CJ Perez sa panayam din dyan ng post interview sa kanya, ay ito rin ang bukang bibig ni CJ Perez na kulang ang kanilang effort pagdating sa dulo. Itong sinasabi ni Coach George Gallen na kinakailangan ng team niya na 48 minutes sa paglalaro, so kailangan hindi talaga bibitaw dito, so hindi maglalaylo dito sa Magnolia Chicken Templados kasi nasa finals na at Magnolia is Magnolia, lalo na kayang-kaya nitong bumangon kahit sa 20 plus points na kalamangan. At dito nga mga Lods, maganda naman ang pinakita ng import na si Tyler B ng Magnolia Chicken Templados sa Game 1 ng laban ng SMB versus Magnolia, at pinakitaan nga agad nitong si Tyler B ang San Miguel Bearmen ng kanyang dominasyon dito sa early quarter nga ng Game 1, kung saan itong si Tyler B ay agad umiscore ito ng 10 puntos early na first quarter. At dito nga pinangunahan niya itong kanyang team na Magnolia Chicken Templados, ngunit hindi nga ito nagpabaya itong San Miguel Bearmen at nakapag-adjust agad itong si Coach George Gallen at ang kanyang mga bataan, dahil pagpasok ng second quarter ay itong San Miguel Bearmen naman ang nanalasa. At dito nga mga Lods, sa katunayan ay umiscore ito ng 41 big points dito nga lang sa second quarter. So ito nga yung naging main concern nitong si Coach Chito Victolero ng Magnolia Chicken Templados sa interview nga sa kanya matapos ang laro ng Game 1, na kailangan nga nilang kanilang depensa, lalong-lalo na dito sa offensive team na San Miguel Bearmen. At ayon nga dito kay Coach Chito Victolero ay may nakikita pa rin siyang silver lining dito sa kanyang kupunan, bagamat natalo sila sa Game 1 dahil dito sa kanyang bench player na nakapagbigay ng magandang production, at nabigyan din ng pahinga itong kanyang starter player ayon dito kay Coach Chito Victolero dahil galing nga sila sa 4 na laro dito sa semi-finals. At alam ni Coach Chito Victolero na kailangan makapagpahinga itong kanyang player para makapag-bounce back nga sila dito sa Game 2 ng laban ng kanilang series. At ayon nga dito kay Coach Chito Victolero, series ang labanan, so hindi pa tapos ang laban bagamat nakauna na nga itong San Miguel Bearmen sa kanilang series. At ito nga ang sinasabi ni Coach Chito Victolero ay kinakailangan lang nila dito na panoorin ang laban at magkaroon ng necessary na adjustment dito sa Game 2 upang maitablangan nila itong laban kontra dito sa powerhouse team na San Miguel Bearmen. So katulad kay Coach Chito Victolero,
Ganon din itong iniisip ni Coach George Gallant at hindi nga niya pagbibigyan na itong Magnolia Chicken Templados ng chances na makakita ng kahinaan ng San Miguel Bearmen na magpapatalo nga sa kanila. At alam natin dito nga mga Lods, ayon nga dyan sa balita na itong si Coach George Gallant ay bibigyan nga niya ng instruction itong kanyang mga player na wag na nga magpalamya-lamya pagdating sa fourth quarter. Kinakailangan 48 minutes talaga ang kanilang lalaruin. So iniwi nga dito mga Lods, sa San Miguel Bearmen ay bumalik na nga itong si Terence Romeo buhat sa injury. Kaya itong San Miguel Bearmen ay medyo mas lalo pa nga itong lumakas sa ngayon dahil dyan sa pagbabalik nitong si Terence Romeo na hindi nga ito naglaro sa semifinals kalaban ang Barangay Ginebra San Miguel. So dito itong isang problema pa kay Coach Tito Victolero, itong si Terence Romeo. At alam niya dito itong si Terence Romeo, pag naging healthy nga ito ay malaking treat nga ito para sa Magnolia Chicken Templados. At lalong-lalo na rin itong si John Mar Fajardo. Ito yun ang kanilang focus na malimitahan, lalong-lalo na yung rebound nito sa ilalim at syempre yung painted area scoring nitong si John Mar Fajardo. So itong si Benny Boatwright ay isa rin sa mga nagiging problema nitong Magnolia Chicken Templados, which is alam naman natin itong Magnolia Chicken Templados is more on defense itong team na to. So ito yung magpapanalo sa kanila, itong kanilang depensa. So para naman dito sa pangalawang updates natin, ayon dito sa spin.ph ni Jerry Ramos, Nerlyman CG Perez hopes to finally nail elusive BPC award. Sa ngayon nitong si CG Perez ay pangalawa dito kay Christian Stan Hardener ng Barangay Ginebra San Miguel in terms of statistical points. So mayroong 35.7 si Christian, 35.5 naman dito kay CG at itong si Arvin Tolentino 35.1. So malapit nga dito si CG Perez. Ang kagandahan dito kay CG Perez at ng San Miguel Bearmen ay lumalaban pa sila dito sa PBA Commissioner's Cup. Ayon nga dito sa karagdagang report ni Sir Jerry Ramos ng spin.ph, it's been a case of always bridesmaid but never be a bride for CG Perez as far as PBA Best Player of the Conference Award is concerned. Kaya sana dito mga Lods ay makuha na nga ni CG Perez itong mailap na individual award para sa kanya dahil simula nung pumasok itong si CG Perez sa PBA year 2019 ay lagi na nga itong kasama o consistent nga ito na kasama bilang BPC candidate player awardee. Ngunit dito nga mga Lods ay hindi pa nga ito nakukuha ni CG Perez mula ngayon 2014 na. Kaya ayon nga dito sa report din ng spin.ph ni Sir Jerry Ramos ay ayon kay CJ Perez, dagdag sa kumpiyansa ko yun at sa resume ko. Malaking bagay yan para sa karir ko ayon nga sa kanya. Holy the endorsed by San Miguel teammate 7-time MVP John Mar Fajardo as a rightful BPC winner. So kahit nga itong kanyang teammate na si John Mar Fajardo ay naniniwala nga na itong si CG Perez ngayon ang mananalo bilang best player of the conference. At dito nga ang kanyang malapit na karibal nga dito, yung nangunguna itong si Christian Stan Hardener ng Barangay Ginebra San Miguel ay out na nga dito sa PBA Commissioner's Cup dahil natalo nga itong Barangay Ginebra San Miguel. So ayon pa nga dito sa karagdagang report ng spin.ph, yung championship yung focus ko ayon kay CJ Perez. So hopefully mananalo siya sa bilang BPC, pero ang focus nga ni CJ Perez ay makakuha ng kampeonato dito sa PBA Commissioner's Cup. So yun ang kanyang sinasabi. So bonus na nga lang itong PPC award kung makukuha nga niya. So ang pinaka-importante talaga dito kay CJ Perez ay ang kampeonato dito sa PBA Commissioner's Cup, which is bihira nga makarating ang isang atleta lalong-lalo na dito sa PBA dahil swerte na nga kung makarating sa PBA finals. Kaya ito ang sinasabi ni CJ Perez na ito na ang panahon para sa kanya na manalo dito sa unang championship award niya dito sa kanyang career dito sa PBA. So maraming salamat mga Lods, hanggang sa muli nating updates.